Ngayon, noong matuto na tayo mga ka-low carb, ako ay itinuturing ko na ngayon, alinsunod doon sa batas na yan, bagamat hindi niya in-identify ang low carb diet program, subalit ito ay inihaharap ng Life Without Rice movement bilang isa sa mga alternatibong paraan para gamutin ang mga mamamayang Pilipino sa kanilang dinaranas na mga karamdaman na hindi kayang lunasan ng mainstream public healthcare system. Hindi kayang lunasan ng mga ospital, hindi kayang lunasan ng mga doktor, hindi kayang lunasan ng mga big pharma ang patuloy na dumaraming may sakit ng diabetes, ng hypertension, ng fatty liver, ng gout, ng GERD, ng PCOS, ng marami pang ibang may kaugnayan sa metabolic na problema. So yun mga ka-low carb. At kung ganon, pinabayaan na tayo ng gobyerno. Walang silbi ang public healthcare system. Ganon din, hindi rin naman nila pinapalaganap ang Traditional and Alternative Medicine Act of 1997. Ang mga doktor, ang mga ospital, ang mga big pharma ay hindi rin sila, ayaw din nilang ipalaganap siyempre ang low carb living or keto living or carnivore diet program. Dahil gusto lang nilang manatiling tumatanggap ang mga pasyente o kliyente ng kanilang mga prescription para bilhin ang mga gamot na inirereseta nila. Okay. Ngayon sa atin sa low carb living, sa Life Without Rice movement, natutunan natin ang isang paraan ng paggagamot sa mga metabolic disorder. Ito ang pinaka-superior na paraan ng paggagamot. So walang binatbat. Malayo ang agwat nitong tinatawag nating mainstream healthcare system kumpara dito sa low carb living, sa low carb na lifestyle. At kaya naman tinatawag natin ito na higit na superior na paraan ng paggagamot sapagkat ito ang ating description dito ay isang holistic at isang preventive na paraan ng paggagamot at pangangalaga ng ating kalusugan kumpara doon sa mga nasa mainstream public healthcare system na mga sintomas lamang ang kaya nilang i-manage. Pero yung pag-cure, yung paglunas sa ugat ng mga suliranin sa ugat ng mga sakit na ito ay hindi nila intensyon na lunasan yon mga ka-low carb. Kaya naman, dito sa ating binabanggit ay kailangan nating unawain saan ang lugar ng herbal medicine dito sa ating paraan ng paggagamot natin sa kasalukuyan na low carb. Okay, mga taga-subaybay, at tumutok na tayo doon sa mga detalye nung tinatawag nating kailangan pa ba ang herbal medicine dito sa ating low carb living.